imomonitor natin na low pressure area ay nananatili dito sa coastal waters ng Siruma, Camarines Sur. At nakikita natin sa ating analysis na magpapatuloy ito na low pressure area at babaybayin niya yung eastern coast ng Quezon Province. At meron tayong dalawang senaryo na nakapaloob dito sa low pressure area na ito. Yung unang senaryo ay magdi-dissipate ito o malulusaw siya dito sa katubigan natin sa east coast ng Quezon Province at magkakaroon tayo ng isa pang low pressure area dito naman sa West Philippine Sea. At yung pangalawa naman natin na senaryo ay magta-traverse o dadaan itong low pressure area na ito at mananatiling siya yung weather system na pupunta dito sa West Philippine Sea. Ang magiging main difference po lang po ng dalawang senaryo natin ay kung mananatili itong low pressure area na ito or mawawala siya, magdi-dissipate siya at magkakaroon tayo ng bagong imomonitor na low pressure area. At dahil nga po dito sa low pressure area na minomonitor natin ay malaking bahagi ng Luzon ay magiging maulap at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Kung isa-summarize po natin, buong Luzon ay magiging maulap at mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa low pressure area except dito sa Mimaropa at ganoon din sa probinsya, southern provinces ng Bicol Region kasama yung Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Samantala, dahil naman sa southwest monsoon na patuloy na umiiral o nakakaapekto sa ating bansa ay magiging maulap din at mataas ang tsansa ng pag-ulan dito sa Visayas at ganoon din naman sa malaking bahagi ng Mindanao except lang dito sa Davao Region. In short, buong Pilipinas po ay magiging maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan except sa Davao Region. Dahil yan sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng hanging habagat.